Araw po sa inyo lahat guys, nandito po si kaibigan po nating Dwinding Linyo po. Muli nga nagpaalala naman po siya sa lahat po na makapanood nito ay nakakatakot po ito guys dahil po ay naranasan na po natin noong dumating ang virus na COVID-19. Ngayon po marami pong impormasyon na nasagap po ng ating mga kaibigan kung saan po ay tinitingnan po nila ang ating mundo. Kaya narito si kaibigan para ipaabot po namin kung ano man po ang susunod na virus na muling darating dito sa ating bansa. Kaya panoorin po ninyo at pakinggan guys ang aming ipapaabot at itatanong po natin sa ating kaibigan, sa lahat po na nagtanong kung ano po bang ito ang mga virus na susunod na naman po at papasok dito sa ating bansa. Kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po kaibigan. Grabe, natatakot po ako pag sinabi po ninyo na mayroon naman pong magbabalik po na virus. Kaibigan, ano po ba ito? Kailan na po ito nyo nakuha? Guys, kailangan po natin na maganda ngayon, no? Dapat po, kung ano man po ang ating kinakain po na mga healthy, dapat panatilihin po natin na yun ang ating kakainin para po mayroon tayong panglaban. Nakita ng ating kaibigan guys, mayroon po magbabalik po na virus po dito sa ating bansa. Ito po yung kinatatakutan noon pa, no? Noong COVID-19. Sabi ng ating kaibigan, kung ano man po ang nasagupa natin noon, ganito pa rin po ang magaganap po. Grabe kaibigan, di ko inaasahan ito kaibigan na magbabalik po ang virus po dito sa ating bansa. Sa tingin po ninyo, ano po bang virus na to? Guys, sabi ng ating kaibigan, magkatulad pa rin yung virus po na dumating po noong 2019 nangyari. At ngayon, muli nagpaalala. At gusto po ni kaibigan na magpalakas kayo. Kaibigan, ano po ba ang dapat po na paghandaan po ng mga tao kapag ito ay bumalik na naman po ang virus? Sana guys, hindi ito tutugunan daw ng ating kaibigan. Sana hindi tutugunan po ng ating presidente po dito sa ating bansa. Kapag tinugunan po nila, lalo na po yung WHO na magpapaabot, sana po ay hindi po na magaganap po dito sa ating bansa. Sana po kung magaganap man ito, doon lang po sa ibang bansa, yung mga bansa po ng mga traidor. Kaibigan, dito po tayo maghihirap guys. Sa lahat po ng mga tulad po namin magsasaka, sigurado guys, magugutom tayo kung hindi po tayo magtatanim po ng mga pagkain po na tulad po ng kamuting kahoy at iba pa, mga saging. Darating ang panahon na maraming tao magugutom guys. Pagdating po ng kinatatakutan po ng ating kaibigan na magbabalik na naman po ang virus kaibigan. Kailan po kaya ito mangyayari? Hindi pa daw natin alam guys. Estimate po ng ating kaibigan mga 2026 o 2028. Grabe naman yan kaibigan. Grabe naman to kaibigan. Sana po hindi po ito mangyayari po dito sa aming bansa. Kasi po nakakaawa po yung mga magsasaka na tulad po namin. Wala po kami ibang inaasahan kundi magtanim para po maibenta po doon sa city. Paano na lang kung mag-lockdown ba? Mag-lockdown. Di ba ano kaya ang gagawin po namin? Umaasa lang po yung mga tao dito sa bundok. Yung pagtatanim po ng mga gulay at mais para po ay maibenta po doon sa market dito sa city. Salamat po guys. Paalala ni kaibigan ngayon, nakita po nila doon sa kanilang karian yan guys. Muli po paalala na hindi po maganda ito guys, na mayroon pong virus na magbabalik na naman po dito sa atin. Kaya sana po daw hindi ito magaganap sa 2026 at 2028 dahil po ay estimate po nila. Doon po talaga nakikita po nila na magaganap na naman. Kaya dapat po daw, sabi ng ating kaibigan, magtanim tayo ng mga pagkain tulad po ng saging guys, para po ay meron tayong magagamit kung sa tuwing po ito ay magaganap. Ang delikado lang po dito kaibigan, yung sinasabi po niyo noon ba na gagamitin po sa jablo ang mga
namumuno para lang po ay makuha nila at ma-manage po nila lahat ng tao na dito sa mundo. Para po ang demonyo ay manaig. Yun po ang natatakutan po namin. Baka sumapay po yung siksik po dito, kaibigan. Sa tingin po ninyo, grabe na po talaga ang nagaganap, guys. Sabi ng ating kaibigan, nakitang kita po niya ngayon na marami pong plano ang mga Diablo kung paano po nila na mahawakan ang mundo para po sila po ang magdala nito. Kaya kaibigan, hanggang ngayon kaibigan, nagpapatuloy pa rin kami na nagdarasal po. Kapag ganitong usapan, guys, parang kinakabahan po ako dahil po noong may COVID, alam po namin po kung ano po ang nangyayari po doon sa lugar namin. Kahit walang lagnat, walang karentura, wala, kahit ubo, wala. Pero bakit po dineklara nila na mayroon pong positive? Kaya hindi po kami makakalabas, mga tao umiiwas sa amin dahil po yon ang virus na kinatatakutan noon na muling magbabalik na naman po ngayon. Kaya salamat po sa inyo kaibigan. Hanggang dito na lang muna kaibigan. Salamat po.